humanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Konnichiwa. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa mga tumulong po sa atin dito sa Japan para mabuo ang programa natin ngayong hapon na ito. Arigato gozaimasu. Una po, ang RDPU o Nagoya. RDPU Nagoya. So iba pa pala yung sa Tokyo. Oh, okay. Sige. Oo, ang layo pala nitong Nagoya, ma'am, no? Kanina pa kami nawawala sa train, ma'am. Lumampas na kami, bumalik na kami. Tapos, nagkamali pa ng pasok yung ticket ko. Sabi ko pa sa train attendant, I'm sorry. My ticket inside the machine. Get that. Ito yung... Okay. Sino po ang pagpapasalamatan natin sa Miwa City, ma'am? Miwa City Hall, si Mayor, si Vice Mayor, ang mga konsehal, mga barangay captain ng Miwa. Sino po? Ito ang sa Miwa. Okay. Ang hirap. Wait lang ha. Madami po sila, mga barangay kagawad. Umihara Yoshimasa. Thank you. Umihara Toyokuni. Fukushima Ichiro. Takatu Suzuki. You are owner of Suzuki vehicles? Ito, AG, Tanaka, Nobihiro, Sakai, Tsunetaka, Sakuma, Tsutomo, Mochizuki, Tomomi, Shibata, Yusuki, Yamada, Makoto, Yashi, Hiroaki, Ramirez, Marcelo, Nomura, Kenji, Takahashi, Naohiro, Toyoda, Tomoyuki, Yasuda, Atsunori, Kuzutani, Takuji, Gatos, Jennifer, Miyoshi, Masanuri, Suzuki, Takao, ito na naman yung may-ari, Sota, Morita, Hisatsuma Yukiko, Seiro Hayami, Manalili Laila, Fumito Ogiso, Kenta Minoshima, Hoshiaki Asano, Yuhei Michida, Yukiko Kutsuna, Etsuko Suzuki, Rizahara Takihara, Ryo Shinyo, Shinichi Iwamoto, Kanako Kawaguchi. Yun yung nakasulat. At papasalamat tayo sa Miwa City at sa lahat ng mga taga Miwa City na tumulong sa atin para sa ating programa. RDPU Nagoya Chapter, Lions Club Nagoya, Filipino Volunteer Group in Amashi,
Hugpong ng mga katutubo, Japan Chapter, Toyohashi Lions Club, Nagoya Prime Branch, Rotary Club of Immaculate Conception District 3780, Falavan Philcom, Aichi Philippine Community Association, Philcom CCCAC, SBK, Samahan sa Barangay Caria, Toyohashi Japan Solid DDS. Ito, sigurado ako marami ito. PRRD Supporters, Nagoya. Nagoya Nakamura Lions Club Foreign Entrepreneurs Branch. And Duterte Kitchen. Maraming salamat. At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko na nandito sa entablado para magbigay din ng mensahe para sa inyo. Una po ay si Dr. Lorraine Badoy. Maraming salamat. Siya po ay unang-una na lumaban sa Marcos administration at sa Makabayan Block kasama na ang mga NPA sa trabaho nila noon sa NTF-ELCAC. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay binoto nating lahat at sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon, Dr. Richard Mata. Ang susunod po ay binoto din nating lahat at sigurado tayo nanalo noong nakaraang eleksyon. Attorney Vic Rodriguez. Ang susunod po ay kasama ko noong 2019, hugpong ng pagbabago, kampanya para sa mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama ko noong 2022 ng kampanya para sa akin. Sorry, nagkamali ako kahapon. Hindi pala ikaw unit team dahil hindi siya ng kampanya para hindi siya bumoto kay BBM. Dating Speaker, Congressman Lord Alan Velasco. Wala po siyang dinalang president noong nakaraang eleksyon kasi hindi po gusto ng kanya. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco, si Rowena Velasco. Yun po ang unang-unang naging kaaway ni Martin Romualdez. Na nung nalaman niya na tumakbo akong Vice President, sobrang iyak niya kasi sinabi niya, hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Ngayon, sabi niya sa akin, sinabi ko na sa iyo, Inday Sara, pikat ni Moda. Ang susunod po, pagpapasalamat ko, dahil siya po ay dapat nandoon sa The Hague, Netherlands, pero siya po ay napakiusapan namin na bumisita muna dito sa Japan at magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Senator Robin Padilla. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin at mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pagtitiwala at patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat
ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat po. Paulit-ulit kong sinasabi yan, dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan. Mga kaigsuuna namong Pilipino, kay kamo ang naghatag sa amoa sa posisyon kung asa mi karon. Daghan kaayong salamat. Okay. Mahal ko po kayo. At matagal ko man natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero, better late than never. Natanggap ko na po kung ano yung Attorney Vic Rodriguez. Kanina? Hindi ko sinabi? Wait lang. Wait lang. Oh, pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Kaya tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil kailangan ko magpasalamat sa inyong lahat. Hindi ako makakarating dito sa harap ninyo. At hindi ako makakarating dito sa Nagoya kung hindi dahil sa inyong lahat. At meron pa po kaming isang kasama na binoto din nating lahat. At sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon. Nasabi ko ito kanina, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sinasabi nila nung mga nabudol ni Marcos, nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, tingnan niyo si Inday Sara. Siya ang pinaka nabudol sa lahat. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ako ang pinaka-nabudol sa lahat. Alam niyo kung sino? Si Attorney Vic Rodriguez. Siya ang abogado, kaisa-isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Leni Robredo. Alam niyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo kayo, mawawala lahat yan ng tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din ay bumaba na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat, wala na. Sabi pa nga ng asawa ko noon, Pasko ng 2012, December,
2012. Ang daming mga pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng July 31, wala na. Dalawa na lang ang regalo doon. Dalawa na lang. Ang isa, galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa, galing sa sobrang tagal na kaibigan ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi na asawa ko, sabi niya, Tagalog siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, nagpatong-patong. Sabi niya, December 2013, sabi niya, galing na lang kay Ninang, galing na lang Yellowfin. Nagtatawanan kami. Ganun. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako, nagtiis pa ako ng 2 taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan. Pinanghawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya, nagtiis pa ako ng 2 taon. Mamaya, ikakwento ko sa inyo kung anong nangyari after 2 years. Pero yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako ang una, siya ang una. Siya ang pinakaunang nalagas. Nung mga pagpapasalamat ko po, mula po sa pamilya namin, ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Biyernes po, ay tumawag siya sa akin, nitong nakaraan na Biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Nagpwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin, ang una niyang sinabi ay, kamusta ka na? At ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa. 1 linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na, nakalimutan mo ata ako, tawagan. Sabi niya, pasensya ka na kasi minsan inuubos ni Veronica kasi meron lang oras kung kailan pwede tumawag. At kailangan niya hatiin yon sa aming 2 magkapatid. Minsan, sa sobrang daming good news ni Veronica, ni Kitty, ay nauubos yung oras sa tawag. At merong mga araw din na ayaw niya tumawag. Ayaw niya makipag-usap. Yung mga araw na yon, nung nakaraang linggo, ay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa mga eskandalo sa flood control at sa budget ng ating bayan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat. Dahil alam ko marami sa inyo ang maaga nagsimula ang kanilang biyahe papunta dito. Marami sa inyo ang maagang nagluto
para may baon, para hindi magutom. Marami sa inyo ang hindi natulog dahil kailangan maghanda. Marami sa inyo ang nagmamadali kanina at malayo ang biniyahe. Kanina po, sa train station, dito na po sa Kida Station, nandun po kami sa baba, nag-aantay kami ng taxi. Tapos, may bumaba na mga Pilipina, 2. Narinig ko na kaagad yung boses nila, nasa taas pa lang sila. Sabi niya, dito na, dito na! Nung lumingon ako, nagkatinginan kami, sabi ko, ma'am, baba na kayo, ako hinahanap ninyo, mag-rally kayo. Sabi niya, naka-green kasi siya, so inassume ko na magra-rally siya. So sabi niya, Inday Sara! Sabi ko, ikaw to, ma'am? Yan. Tapos, takbo na siya. Lumabas na siya sa ticket station, tapos lumabas na siya. Tapos sabi niya, layo pa ng biniyahe namin. Sabi ko, kami din ma'am, ang layo pala ng lugar na ito. So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito ngayong hapon na ito. Maraming salamat. At, yes ma'am, ang instructions po sa akin sa organizer ay wag daw ako masyadong madaldal dahil gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. Sabi niya, Inday Sara, wag masyadong madaldal dahil may picture taking pa tayo. At ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat nating lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa labaw na makagagahom sa tanan. Ang una ko, mahal ko po kayo, ma'am. Sabi ko nga po, ma'am, matagal ko natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. Magbibigay po muna ako ng update, ma'am, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague. Nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Attorney Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kini-question natin ang jurisdiction. Saan nyo kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na final ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede mag-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon na kausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ng pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago o mawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya nung gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Oo. Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ang girlfriend niya sa akin, sabi niya, Inday Sara, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya, diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, ng girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay 4:00 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight.
para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya, umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV, nakikita namin na hindi na makalakad. 'Di ba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwedeng mag-isa sa kwarto. Examplean ko kayo ng gaano kagrabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan maghanda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi na. Ganyan. Ganyan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganon. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo, I love life. Kasi si Kitty, medyo bata pa. So hindi siya open sa, ang tatay niya ay madaming girlfriend. So yan lang ang tatlo sa akin. Unang-una, politika. Kagahapon ba? Kagahapon. Oh, mauna ni, kasaba na po ko sa organizer, kaya wala na po ko sa script. Kagahapon ba? Sultian na mapakiton ta mo sa ako ang kanang panguntra sa barang. Oh, garade. Kagahapon, kamo ba? Ayaw mo pamikpik? Gahapon. A picture taking sa Tokyo. Asa na sino sample ko dito, be? Ma'am. Ali ka ba? Oh, si Inday Sara daw ni. Ana, picture. Picture. Asa nang Ana, pagkaman na siya, God bless you. Unya, alangan kay busy man ko, daghan man kayo og tao, di ba? Paglingi na ako, wala na siya. Mama, ibalik, ma'am, ibalik. God bless you, pod kay para. Okay. Ana. Tayong ganina, anak ko sa kong kauban, anak ko,
ilang ko kanang anaon. Magdala ko og ako ang panarata ma'am. Magdala gyud ko kay ngano. Di man ko sigurado nga Duterte mo tanan basi na ay pink dire o yellow dire. Sige, sige. Oh. Oh. Di man oh. Oh, lagi-lagi kuha ni sa kanang. Oh. Wala. Mga pink o yellow ka, bala mo din na. Sige, pik-pik mo. ang kuhaan na niya, ma'am, ang pangalan na niya, Black Obsidian. Black Obsidian. Ma'am. Ulagi, mabalos lagi yung tako. Unya paglingi nakuha naman siya. Alangan na magukdo na ako. Uy, kamu ba? Ay mo pa, mikpik makagaba ba yan na? Oo, unya. Wala ba yata kibalo sa mga ganang tinaguan nila, no? Naka-green og t-shirt, pero pag ablihan mo ang kasing-kasing, yellow di ay ang... Kadjud lang, asan ako sa ko istorya ba? Madistract manggod ko aning mga tao sa... Oh, wala siyang plano maglayas. Ang gusto lang niya umuwi ng Pilipinas. Pero alam niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Nag-submit siya sa ICC. Siyempre, katungod man na karapatan ng akusado na sabihin ang lahat ng dapat niyang sabihin para sa kaso niya. So, magsasabi talaga yan. At lalo na si President Duterte, di ba, sinasabi niya kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya. Ang gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan niya yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte pumunta. Pangalawa, ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag-threaten ng mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tinithreaten o hinaharas o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Nakita natin yon nung nag-complain. Nung 2012, nagbukas ng investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila De Lima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa Ginoo. Katoy pikpikan ninyo, uy. Ayaw ako. Kapoy kayo magkasakit. Hala, kadyot lang ha. Gipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. Diba? Asa tong gikag Tokyo? Oh. Okay pa ko gahapon, diba, ma'am? Tanawa ko sipon karon. Pag mata na ko ganinang buntag, puno na og sipon ako ang along. Oh, may nangyari ba kay Leila di? Wala. Diba? May dala-dala pa silang bungo, buto, kung ano-ano pa yung pinatawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-imbestiga sila.
May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. Maulagi na dapat pikpiko ninyo. Hila-hila niya yung mga witnesses niya. Maalala ninyo? Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Anong sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan nyo sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Nahirap na maglakad? Ang susunod ay posible ka pang mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita, kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga Davao City. So posibleng siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong. Dahil hindi makatarungan yon para sa mga tiga Davao City. So ano pa ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali niya yan, at hindi yan mag-commit ng iba pa kunong mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Nung isang beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan makakuan sa iyang dugo ba, makabuhi sa iyahang dugo. Politika, chismis, tsaka love life. Noong isang beses, sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ko lahat. So sinabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na ba yung listahan na ito? Kasi para pag nag-away-away sila, alam ko kung sinong hindi kasali sa away at dapat kasali sa away. Oh ma'am, kibalo ka ba? Sorry, sana organizer. Sir. Kasi sabi nila, habaan mo ang picture taking mo, magagalit yan sila sa amin lahat kasi sinabi namin may picture. Alam mo ba ma'am, wala akong nakitang girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagalit sa kanya. Wala akong nakitang ex-girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit yung breakup nila. Wala. Lahat ng ex-girlfriend niya, kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Totoo yan. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si PRRD. Wala kang makakausap na ano. In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa ngayon. Dahil sa
nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam nyo ba, kung tinanong ko siya niyan sabi ko, nung isang beses bumisita ako, harapan kami, sabi ko, alam mo, napansin ko, walang galit sa iyo ba? Lahat nangangamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nangangamusta sa iyo, lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko 30 years ago, galit pa rin ako sa kanya? Di ba, ma'am? Hanggang ngayon, di ba? Yung mga, di ba? Yung mga naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanila hanggang ngayon? Di ba? Sa kanya, walang ganun, ma'am. Tapos sinanong ko siya, bakit? Ito ang sagot niya, ma'am. Ang sagot niya, ang babae, kahit ano pa man yan siya, kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos sa pag-aaral, sabi niya, ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Diba? Paki-translate sa mga asawa ninyong Hapon. Totoo, ma'am. Yan ang sinabi niya. Yan ang sikreto niya. Sabi niya, sa akin, wala yan. Natapos siya ng grade 3, grade 4, tapos ako abogado, wala yan. Sabi niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, wala yan. Sabi niya, basta lahat yan sila, prinsesa. So lahat yan sila para sa kanya ay pinagsisilbihan. Yan. Hindi ko lang alam kung gusto niya yan sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sagot niya sa akin. Dahil nagtaka talaga ako, bakit walang ex-girlfriend na galit? Na walang ex-girlfriend na nagsabi, Mayra niya. Except sa akong mama. Pagkulong sa akong papa niya, na akong mama, may rapod na niya, day. Kita mo sa akong mama, di ba, hantod karon na suko gihapon, kadugay na antong panahon na to. Daghana kayo ang nilabay nga kuan, akong mama. Suko gihapon. Pero masabtan nato, kay dili man siya ex-girlfriend, asawa man siya. Diba? Ha? Oo, ganyan. Lahat ng girlfriend ko, kinampan niya ako. Alam mo, ma'am, bakit inuwanan ni Sharon Cuneta si Robin Padilla? Yan. Ganyan ang mga gusto ni PRD na mga chismis. Ma'am, pagalitan na ako ng organizer. Hindi, Sarah, hindi ito panahon ng chismis. Ayaw ngayon, masuko niya to si ma'am. Ngano daw siya? Hala. Ayaw kasuko pa. Ikaw gyapon. Ma-distract man ko sa inyo, ma'am. So, ma'am, sa tinuod lang. Basta Pilipina, gwapa yun na. Diba? Sabi ni Senator Robin Padilla, gwapa na, mabango pa.
Ang sunod, ang sunod na pinail ng abogado, ay yung sinabihan nila ang korte. Pinapaintindi nila sa korte na tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan yon na nag-file sila nung sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption. Ako na lang yung ko anon bi. Nari ka. Asan yung box, sir, para may sandalan si ano? Kasi nga, hindi na nga ito siya makapaglakad na siya lang mag-isa. Kaya, kailangan natin ng box dito. Ayan. Paano, pahiga. Yan. Oo. Yan. Nga. Nahirapan na nga yan siya maglakad, kaya kailangan ng tulong. Okay? Yan. Ang korupsyon. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron silang mga karapatan. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest, sa pilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulong Duterte. Pang-aabuso. Ano pa? Ano pa ang kanyang offense sa bayan at sa taong bayan? Si Attorney Vic Rodriguez nagsabi na, magpa-drug test ka. Diba? Naalala nyo? Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po kung babasahin ninyo sa Konstitusyon. Ang sabi lang doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country.
Hindi lang basta-basta kung anong sinabi hindi lang basta-basta kung anong word, salita ang ginamit. Ang sinabi doon is consecrate. Ibig sabihin, yung kabuuan mo na pagkatao, hindi na yan sa iyo. Ibinibigay mo yan sa bayan. Kaya, kapag sinabi na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice-presidente ka, hindi ka pwedeng humindi. Kaya nung sinabi nila, maalala ninyo noon, sabi ng mga congressman, may sira sa ulo si Inday Sara. Ano sabi ko? Mag-neuropsychiatric exam tayo. Kasi hindi ka pwede nang humindi. Kasi you consecrated yourself to the service to the Filipino people. Kaya hindi ka pwedeng humindi niyan. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. Kung baga, ikaw, kung mapapansin nyo, sino lang ba ang may oath na ganyan? Sa buong Constitution, Philippine Constitution, sino lang ang may oath na ganyan? Dalawa lang, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na sinasabi mo, ibinibigay ko ang buong buhay ko at buong pagkatao ko sa bayan. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Kapag sinabi ng bayan, magpa-neuropsychiatric exam ka, hindi ako pwedeng humindi. Sasabihin ko lang yan, oo. Dahil pagmamay-ari ninyo ako. Kapag humindi ka, yun na yun. Anong betrayal of public trust sa Tagalog? Anong betrayal of public trust sa Tagalog? Ma'am. Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Nagtataksil ka sa tiwala ng taong bayan. Ano pa? Bumirma ka. Pangulo ka. Dapat ang trabaho mo ay pasadahan ang buong budget. Dahil sa iyo yan ang galing. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Pinag-usapan ninyo kung ano yung budget. Ibibigay mo yan sa Congress, sa House of Representatives. Dadaan sa kanila yan, Senate at House, at pagkatapos niyan ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng bisa. Kung wala kang pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pera. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinubmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Ang tawag doon ay culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Paglabag sa saligang batas.
kinuha ang budget sa PhilHealth. Dito talaga ako natatawa. Pati si Attorney Vic natatawa na rin. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Sinasabi nila, tama yan. Tama na kunin yan. Yung savings dyan sa PhilHealth, kukunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects na hindi naman natin alam kung ano yung mga project na iyon. Sige, kuha. Pagkatapos ngayon, sinasabi nila, ibabalik namin yung kinuha sa PhilHealth, kukunin namin sa DPWH savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit nga tayo. Kulang nga yung pera. So saan ang galing yung kung ano? Kaya sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panlilinlang pambubudol sa mga tao. Ano bang tawag? Ang tawag ko kasi sa kanya, sa kanilang ginagawa, pyramiding. Kumuha ng pera dito, pagkatapos, okay, etong pera na dito, itapal namin dito. Ginawa nila yan sa amin, sa Department of Education. Kung maalala ninyo, ay nag-resign ako sa Department of Education noong 2023. July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Zaldico. Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot. Hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, shiminet siya dyan. Ngayon, shiminet ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil lilitsunin ka dito. Ay, doon pala. Nasa Japan tayo. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget, sa Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saang distrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan niyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Anong ginawa nila? Pinaghati-hatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas ang budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, ilang legislative district lang ang naghati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan, nagpiramiding pa sila. Kinuha nila ang budget ng repairs. Hindi ko na maalala, i-check ninyo ang data, sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature ng Undersecretary, Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo, magdesisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. So sabi ko sa kanya, hindi ko kayang pumirma.
Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Davao Death Squad. Diba? Hindi nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabing, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Sinabi ko sa USEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Ayun nga ang nangyari. Hindi naman namin imbento yun eh. Kasi November of 2023, nagsasabi na si Franz Castro, magpa-file kami ng impeachment. November 2023, nagsasabi na siya, may impeachment kami, may impeachment kami. Wala silang kahit anong ebidensya. Kaya, di ba, inatake na ang budget ng Office of the Vice President, nagbukas na sila ng hearing at lahat na para ituloy-tuloy ang pag-aatake nila. Na, ang sinasabi ko paulit-ulit, political scapegoating. Kasi pinagtatakpan nila ang ginawa nila sa budget. Pero dahil may Diyos, dahil sa kagustuhan ni BBM na sabihin kung ano yung gusto marinig ng taong bayan, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, kailangan niya sabihin ang gusto na marinig ng taong bayan. Hindi niya naisip na merong Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Mahiya naman kayo, nilubog sa baha ang Pilipinas. At ngayon, lumabas na ang sa DPW. Lumabas na ang buhaya, ma'am, kasi tumaas na ang tubig. Naglabasan na ang buhay. Uy, sandali. Nakita ninyo yung buhaya namin sa Davao? Nakita ninyo yung cake naming malaki? Oh. Oh, may buhaya din kami na lechon. Pero yung cake, nandyan na rin ata. Nandyan na. Ando na ang... Oh. Noong kami iniimbestigahan nila, kahit wala silang mahanap na rason para ikulong ang Undersecretary, si Yusek Lopez ng Office of the Vice President, kinulong nila. Ngayon, na lahat nagsasabi, kahit contractor, nagsasabi, kahit ibang congressman nagsasabi, si Zaldico ang susi sa pagkuha ng pera. Anong ginawa? Pinabayaang umalis ng bansa. Dahil daw merong heart problem. May medical leave daw. Bakit nung okay pa sila ni BBM, wala siyang problema sa puso? Bakit ngayon biglang meron ng problema sa puso si Zaldico? Diba? Nagawa nilang mang-kidnap ng mga bata sa Turkey. At hindi yan gawa-gawa ha. May papel yan sa loob ng gobyerno ng Pilipinas kung paano nila ginamit ang tao
ang mga military para magkuha ng bata sa Turkey. Nakuha nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas ng sapilitan. Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Bakit? Kasi hindi siya sincere. Hindi siya tapat sa kanyang mga dapat gawin. Unang-una, hindi na nga niya alam kung anong gagawin. Pangalawa, hindi pa siya tapat sa kailangan niyang gawin. Yan ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Yan ang pagkakamali natin. Noong 2025, sinasabi ko na meron tayong pagkakamali sa pagpili ng ating mga leaders. Ngayon, nakikita na natin kung ano yung nangyayari kapag mali na leader ang pinipili natin sa ating bayan. Meron akong sinulat para sa bayan. Dahil paniwala ko, mas maiintindihan ninyo kung ano yung saloobin ko, kung isusulat ko siya. Pero bago ang lahat, sandali lang kasi puno na ng sipon ang aking ilong. Sandali, excuse. Kakanta po tayo, kakanta. Kailangan po mag-sing. Okay. Sir, param ng cellphone. Thank you, sir. Tulungan niyo ako, ha? Sinulat ko. Sa dilim tayo sinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Check, check, check. Ha? O sabon? Sa dilim tayo'y sinilang, sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan, taong bayan, nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mamatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang
ng matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Sa dilim tayo isinilang, sa hirap tayo nagdurusa, sagana sila sa kayamanan, taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mamatay, hanggang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino.